sa baba lang pag sa movie. Pero kaya naman pong gawin. Sa baba, you mean hindi mo rin papakita? Po, pag sa Okay. movie. Opo. Ayun po, mas prefer ko pong may plaster. But kapag girl po kasi talaga, iba po talaga yung feel. Like, ang comfortable and then hindi ka na kailangan mag-overthink if iba ba yung nasa isip niya or kalibugan ba or trabaho lang. So ako, okay sa akin pag girl talaga. So kapag nakapag-usap talaga kami, if okay din sa kanya, so go ako. Go ako kahit saan ako mapunta, basta girl to girl. Yeah. Okay, okay. How about you, JD? Ako naman po wala akong restrictions. Basta sa ikakaganda ng pelikula, gagawin ko naman to kahit na frontal or any hingin ng script or ng storya, gagawin ko naman po. Game naman po ako dyan. Okay. For my last question, Darren, yung kulong, sabi mo nga is kalayaan. Ano? Dito ba sa pelikulang ito, yung ba yung pinaka-main lesson na gusto mong iparating sa mga manonood na kailangan maging malaya tayo sa lahat aspekto ng ating buhay? Yes, yun talaga yung main purpose ko nung ginagawa ko siya, nasa proseso kami ng paggawa ng pelikula. Kumbaga, dami ko na-revise, actually half of the script ni-revise ko, na parang, hindi lang to kantutan, okay? Kailangan may lesson to. Hindi pwede kantutan lang to. Okay, may lesson na parang, yun nga, nung ending scene, na parang medyo naiyak din sila, na parang, dapat, alam niyo sa sarili niyo yung ginagawa niyo, alam niyo na kung bakit niyo ginagawa yung pelikulang to. Ganun, yun yung lagi kong pinaparating sa kanila na dapat maging malaya kayo. Hindi kayo dapat nagpapakulong sa kung anong mga iniisip ng ibang mga tao. Hindi kayo dapat kung mali sa kanila yung mga one-night stand, mali sa kanila yung mga sex before marriage, hindi dapat kayo nagpapakulong sa mga ganong kaisipan. So, itong pelikulang to ay isang pagpapalaya sa mga ganong klaseng kaisipan. Yan po. Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Thank you. That was Sir Neil Ramos from Tempo. For our next batch, please do stand by. Max Zara of Locochera Lovers, June Nardo of Marites University, Roland Castro of Abada Tonight, Bernard Santos of My Movie World, and Joel Cabides of PBE. Our next question will be coming from Max Zara of Locochera Lovers. Hello po, good afternoon. Para po sa cast, anong pagkakaiba pagdating sa sexy scenes na female director yung gumawa like Direk Sigrid compared sa mga male directors na nakatrabaho niya na before? Ako, yung pagkakaiba sa akin, iba talaga yung vision ng babae. Iba yung sensual na nakikita ng director na babae. Hindi ko naman sinasabing, syempre iba yung parang pag-iisip nung, iba yung way ng lalaki and girl. So, mas naiintindihan namin kung ano yung way ng director na babae. Kasi girly ko yun. So, feeling ko yun yung pagkakaiba. Mas, nandun yung sensual part kasi girly director. So, ayun po. Ako naman po, I think yung differences po is with director na babae po. Para sa akin, since babae po ako, mas madali, mas magaan, at mas komportable po. Lalo na pagdating sa mga love scene, kasi babae po eh. Pero, doon sa lalaking director naman po, nagiging komportable pa rin naman po. Yun nga lang, as in, iba pa rin po talaga kapag babae. And thankful naman po ako sa unang director na nag-handle sa akin sa Katas. Sobrang pina-feel po niya sa akin na hindi ako kabastos-bastos at hindi ako dapat bastusin. So, ayun po. Para po sa akin, yung difference po ng girl tsaka lalaking director po is, ayun po, mas magaan, mas nagagawa ko po, para sa akin, mas nagagawa ko ng maayos, mas mabilis, mas pulido kapag babae po. Lalo na, parang second time ko pa lang po na nagkaroon ng direct na girl. And then super bait po kasi niya. Iba po talaga yung ugali talaga ni Direk Sig. Parang
ano siya, tropa siya na director, na minsan, syempre, kailangan talaga work is work, di ba? Kaya, ayun, super gaan nakakatrabaho ng direct scene kasi wala talaga akong masabi. And then, yan, thank you sa nagbigay po ng project, sa ulitin po. Ako naman po, bilang isang sa perspektibo naman ng lalaking actor, kung ano yung pinagkaiba, syempre lahat ng past director ko is lalaki. So, first director ko na babae si Direk Sigrid. Siguro ang pinagkaiba is mas nandun yung emosyon. So, para sa akin lang to parang ang opinion ko, parang mas tumatagos sa mga manonood yung makakapanood ng pelikula na to kasi ibig sabihin kasi nandun, hindi lang siya yung basta hindi lang basta nag-sex scene or basta kantutan lang. Nandun yung yung mararamdaman mo talaga yung, sabi nga, natandaan ko yung unang sinabi ni Direk Sigrid sa amin ng workshop, sabi nga, hindi tayo gagawa lang ng parang soft porn film, gagawa tayo ng erotic film. Malaki kasi parang pinagkaiba na parang, pag pinanood mo to, nandun yung yun nga, erotic, pero mas may kwento, hindi lang basta kantutan. Yung masasabi ko. Pero hindi naman sinasabi na kantutan lang yung mga nagawa ko yun. Pero, ayun po, bilang lang po, pero sa lahat nga nang nagawa ko yun, ito yung mga mas punong-puno na so far. Thank you. Siyempre, tatlong part namin dito. Direct scene po, ang question ko, kung bibigyan, nakilala ka kasi sa paggawa ng GL Films. Kung bibigyan ka ng chance na mamili ng dalawang VMX stars para sa susunod mong GL, sino yung pipiliin mo and why? Hirap naman ang tanong. Hindi ko alam. Hindi, magagaling kasi sila lahat. I mean, kapag tinuturuan ko sila ng mga love scenes, parang sobrang go na go sila. Parang mas excited pa sila sa aking paggawa. Ganon. Pero ayun, Wala kang wishlist direct. wala eh. Pero ano ko lang na, kung uulitin ko, mas uulitin ko yung eksena ni Jen sa ni Aika. Sa lahat ng ginawa kong love scene siguro, kahit na nag-80 pa lang ako, sila talaga yung binigay nila, kahit VM experience lang to, binigay nila lahat. Na ako na lang yung nagugulat kasi may ginawa sila sa sexy na talagang kinagulat ko na bakit ko yun ginawa? Yeah, pero ayun, kailangan nyo yung abangan syempre na parang wala pa nakakagawa ng kahit anong GL. Syempre, ang dami ng GL nito Ito, I'm proud to say. Sila na nakagawa nun sa GL sa GL na to. Abangan niyo yun. Kalagitnaan siya ng pelikula. When you skip. Thank you po direct. Thank you. That was Matt Cesar of the Coachella Lovers. Up next, we have June Nardo of Marites University. Good afternoon. Hey, Direk. Pangilang Viva Max na to? First pa? Third po. Directorial. So, how satisfied were you nung natapos mo yung especially itong kulong? Gano'n ka kontento sa nagawa mo sa Viva Max? Super satisfied. Yung sinasabi ko na parang habang gumagawa ako, habang ako yung nagde-direct ng mga Viva Max film, mas nagpo-progress yung mga artista nakakatrabaho ko. Thankful din ako sa mga actors ko kasi lagi ako nagtatanong sa kanila ng restrictions nila. Then sasabihin lang nila sa akin, go lang nila kung anong gusto mo. Yun lang. So parang, sige, go. Pwede hawakan yan, pwede kainin to. Yun nga, gawin natin na parang sex talaga ha. Walang iiwasan. Walang iiwasan. Kakainin yung anong gusto nyo kainin. Ganon. Walang kumbaga, pakita natin. Walang restriction talaga. Sex movie, di ba? Yeah, it's a sex movie. Bakit may iiwasan? Kasi yung ibang mga comment nakikita ko sa Viva Max, bakit iniiwasan yung ganito, ganyan. And thankful ako na parang pag tinatanong mo sa kanila na, okay lang ako kung may restrictions kayo, sabihin niyo sa akin. Pero hindi, sasabihin ko sa akin, wala. Okay, pwede hawakan, pwede ganito, pwede
Ay, ganun eh. So, yun, satisfied ako. Yun na yung sabi ko. Wala namang umarte. Wala. Ako na nga Ikaw yung na inarte umarte. eh. Pwede wag niyo na gawin. Please. Hindi, joke lang. Yun po. Wala naman. Wala naman. Satisfied po. Okay. Given the chance, Direk, meron ka bang project na gustong gawin na talagang iba namang genre ang papakita mo? Yes. Before pa man din, kahit nung college student ako, gumagawa ako ng mga short films. Gumagawa ako ng mga heartfelt dramas. Yun naman talaga yung gusto kong, tahakin at first. Yung mga stories na tatatak sa puso ng mga tao. Yung mga ganun. Yes. Yeah. So, yun, heartfelt, mga romance, sa hopeless romantic din akong tao. So, yung mga ganun lang. And, somehow na papakita ko rin naman siya sa mga ginagawa. May sex nga lang. Yun.